Unang araw ng Marso, araw ng Biyernes. Tandem! Tatlong kasunduan na selyuhan sa 2 araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Australia. Tandem! Pinsala ng El Nino phenomenon sa buong bansa, lumawak pa level ng tubig sa ilang dam, patuloy sa pagbaba. Tandem! Pag-angkat ng baboy, sinita ng grupong Sinag. Sinasabing mafia sa NFA, ibinunyag. Tandem! Mga surot sa NAIA, posibleng imported ayon sa pamunuan ng paliparan. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, inflation rate sa Pebrero posibleng tumaas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tandem! 6 patay sa dehydration at malnutrition dahil sa matinding kagutuman sa Gaza. Tandem! Sa balitang pampalakasan, ang tabayanan ng detalye kaugnay sa pagbibid ng Pilipinas sa FIVB Men's World Championship. Tandem! Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Runasino. Tandem! Sa oras na 5:30 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, narito na po ang detalye ng mga nagbabagang balita. Lumagda ang Pilipinas at Australia sa Memorandum of Understanding para sa pagpapalakas ng maritime cooperation. Ito'y sa pamamagitan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Canberra. Sinabi ni PM Albanese na sa ilalim ng MOU, paigtingin ang kolaborasyon sa civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness at pagtataguyod ng international law. Ipagpapatuloy din ang maritime cooperative activities bilang regional partners para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Samantala, sinelyohan din ang MOU para sa pagpapalawak ng kooperasyon sa cyber at critical technology tungo sa bukas at ligtas sa paggamit ng cyberspace. Tandem! Sa iba pang balita, sumirit na sa halagang 357 million pesos ang pinsala ng El Nino phenomenon sa buong bansa. Ayon kay Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, ang nasabing halaga ay tumutukoy sa 112 sakahan na lubhang naapektuhan at 500,000 ektaryang o mga taniman na bahagyang napinsala. Gayunman, nilinaw ni Asec de Mesa na mas mababa pa rin ito kung ikukumpara sa kasaysayan ng pinsalang naranasan sa matinding El Nino noong 1997 at 1998. Napatid na ang rehiyong lubhang na apektuhan ng El Nino ay ang Ilocos, Mimaropa, Calabarzon, Western Visayas at Zamboanga regions. Samantalang ang pinakaapektadong lalawigan naman ay ang Iloilo na umabot sa 127 million pesos ang halaga ng pinsala, habang pumangalawa ang Oriental Mindoro, 56 million pesos na halaga ng pinsala dulot ng El Nino. Tandem! Sa kaugnay na balita, patuloy pa rin sa pagbaba ang level ng tubig sa ilang dam sa bansa. Batay sa update ng Pag-asa Hydrometeorology Division, bumaba pa sa 205.93 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Nabawasan pa ito ng 18 centimeters kumpara sa 206.11 meters water elevation dahil sa kawalan pa rin ng ulan sa watershed. Bukod sa Angat Dam, nabawasan din ang imbak ng tubig sa Ipo Dam na nasa 99.52 meters. Bumaba rin ang antas ng tubig sa Lamesa Dam, Ambuklaw, San Roque, Pantabangan, Magat at Kaliraya Dam. Tandem! Okay pa rin sa tubig, patuloy na nakararanas ng kakapusan ng supply ng tubig ang ilang lalawigan sa bansa, bunsod na rin ng El Nino phenomenon. Batay sa ulat ng NDRRMC, pangunahing nakararanas ng water shortage sa ngayon ang ilang bayan
ng Negros Occidental at Zamboanga del Sur. Partikular na rito ang Kabadyangan, Nabalian, Carabalan, Suay, Tooy at Buenavista sa Himamaylan, Negros Occidental, gayon din sa Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Ayon sa NDRRMC, karamihan sa mga nasabing lugar ay nakararanas ng kakulangan sa inuming tubig maging sa irigasyon simula pa pala noong December 2023 o bago maramdaman ang epekto ng tagtuyot. Habang ang Zamboanga City Water District ay nagpapatupad na ng nagrarasyon na ng tubig sa kanilang mga customer dahil sa pinatutupad na water interruption. Pinaalala naman ng ahensya sa publiko na magtipid ng tubig dahil inaasang tatagal pa, hanggang sa susunod na taon ang El Nino sa bansa. Tandem! Samantala, pamahalaan wala pang balak magkasa ng cloud seeding operations sa kabila ng nararanasang epekto ng El Nino. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Hindi raw kabilang ang cloud seeding operation sa mga pangunahing opsyon ng gobyerno sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na bukod sa ito'y mahal ay kailangan ding merong seedable clouds. Kailangan din niya na meron pa ipag-ugnayan sa pag-asa upang matiyak na mataas ang degree ng success ng gagawing cloud seeding. At malaki din ani de Mesa ang magiging basihan nila para makapag-akasa ng cloud seeding mula sa rekomendasyon. Hindi lamang daw sa pag-asa, kundi pati na rin sa Department of National Defense at mga technical experts ng kagawaran. Kasama rin sa nais nilang matiyak dagdag ni Demesa ay masigurong papatak ang malilikang ulan sa mga target nilang lugar kagaya ng dams at mga watershed areas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay pa ring balita, hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga developed countries na gawin ang kanilang bahagi sa pagresolba sa climate change. Ayon kay Pangulong Marcos, kinakailangan pa ng mas matinding pagsisikap mula sa mga mauunlad na bansa upang labanan ang epekto ng pabago-bagong klima at nararapat na gawin sa lalong madaling panahon. Binigyan din pa ng Pangulo na tinatanggap ng Pilipinas ang bahagi nito sa collective responsibility sa pagharap sa climate change. Sa katunayan, nakatuon anya ang kanyang administrasyon sa tinatawag na affordable at sustainable energy transition tungo naman sa carbon neutrality. Tandem! Samantala sa latest ng Filipino Mirror, pinuna ng grupong samang industriya ng agrikultura o SINAG ang pag-aangkat ng baboy na nakababahala dahil sa posibleng pagtaas ng presyo nito. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, ang pag-aangkat ng baboy ay lumampas sa target nito sa World Trade Organization ang hindi bababa sa 25%. Binigyang din ni Cainglet na nangako ang pamahalaan sa paglimita o nalilimitahan ang pork importation sa 54,000 metric tons kada taon. Sa lukuyan namang mayroong banta sa taas presyo ng baboy. Matatanda naglabas si Pangulong Bongbong Marcos ng Executive Order No. 50 na nagpapanatili ng pansamantalang pagbabago sa mga import duty rate sa ilang agri-products gaya ng bigas, mais at karne upang matiyak ang abot kayang presyo ng mga bilihin sa gitna nga ng nagbabantang epekto ng El Nino phenomenon at ng African swine fever. Tandem! May mga mafia, ulitin ko po may mga mafia at sindikato sa National Food Authority. Ito naman ang binigyang diin ni Sinag President Rosendo So matapos umugong ang mga ulat na nagbebenta ang mismong ahensya ng libu-libong toneladang NFA rice sa isang negosyante sa sobrang baba ng presyo at lugi ang pamahalaan. Una nang sinabi mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may mga opisyal ng NFA ang nagbigay permiso sa bentahan ng milled rice na nakaimbak sa warehouse sa halagang 25 pesos kada kilo nang walang bidding.
at makaraang mabili ang palay sa halagang 23 pesos ang kada kilo. Tandem! Wow! Gano'n kaya karami yun? Aha. Magkano? Sa magkanong dahilan at sa magkanong paraan, and speaking of bigas, Aha. walang itinakdang deadline si Agriculture Secretary Kiko Laurel sa mga panel of investigator. Kaugnay ito sa mga ulat na paluging pagbebenta ng bigas ng NFA. Sinabi ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na ang nais lamang ni Secretary Laurel ay lumabas ang katotohanan kaugnay sa nasabing usapin. Inaasahan naman anya nila na magiging mabilis ang pagsasagawa ng investigasyon at makapagbibigay ng report at analysis sa mga investigador hinggil sa issue upang maisumite ito sa kalihim. Sa ngayon, mayroon ng mga nakausap at mga nakapanayam ang mga investigador at may nakuha na rin silang mga dokumento, mga ebidensya na kanila namang susuriing mabuti. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, pasensya na po kung nakikita nyo yung facial expression ko sa balitang ito. Iginiit ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport na posibleng, imported ang mga surot na natagpuan sa mga upuan sa paliparan. Ito ayon kay Mike Bunyo, supervisor ng NAIA Terminal 3 Pest Control Services Operations, ay dahil mas malaki ang sukat ng mga nakitang surot kumpara sa mga surot dito sa bansa. Maaari anyang nakapasok sa terminal ang mga ito na galing sa bagahe ng mga pasaherong nagmula sa ibang bansa. May point. Binigyang diin pa ni Bunyo na quarterly ang ginagawang deep disinfection sa mga upuan sa paliparan na tumatagal ng 3 araw. Nabatid na bukod sa mga upo ang bakal na inirereklamong pinamumugaran ng mga surot, aalisin na rin ng pamunuan ang mga rattan chairs sa paliparan. Isa lang po ang Tandem! katanungan ko dyan. Tandem Drew, mga katandem. Kung mapapatunayan pong surot na imported, itong mga naminsalang ito o nagpeste dito sa ating ilang mga dayuhang mga pasahero, ang question is, ano po ang tawag sa imported na surot? May passport ba yun? Yung pa isa, dumaan ba sa immigration yan? O sa customs? Speaking of surot, Meron pa? meron pa. Tuloy mo. Humingi na ng sorry. Nagsurot. Nagsorry na po ang Manila International Airport Authority sa mga paserong nakagat ng surot sa NAIA Terminals 2 at 3. Ito'y matapos na i-post ng ilang pasero ang kanilang larawan na may mga kagat, may mga pantal na dulot ng kagat ho ng surot sa hita. Agad namang inatasan ni MIA General Manager Eric Ines ang lahat ng terminal managers ng NAIA na imbestigahan ang insidente at isumite ang report sa loob ng 24 na oras. Inalis na rin ng MIAA ang mga upuan na pinamumugaran ng mga suspect na surot. Tandem! So, ibig sabihin lamang, Tandem Drew, mga katandem, na unang-unang nainis sa istoryang yan ay si GM Ines. Sa iba pang tampok na balita sa inyong nag-iisang tandem, pabor ang Land Transportation Office sa isinusulong na panukala na mairehistro ang mga e-bike at e-trike at magkaroon ng lisensya ang mga driver nito. Good yan. Pabor din ako dyan. Ito'y kasunod ng pag-aproba ng Metro Manila Council at ng MMDA sa isang resolusyon na nagbabawal sa mga e-vehicle sa national roads at pagpapataw ng multang 2,500 pesos sa mga lalabag. Iniharap ni LTO Chief Vigor Mendoza ang panukala sa mga stakeholder at mga driver anya ng e-vehicles ay kinakailangan ding magkaroon ng lisensya. Tandem! Samantala, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong commissioner ng Presidential Commission on Good Government sa katauhan ni Rogelio Quevedo. Ginawa ng Presidential Communications Office ang anunsyo isang araw tapos mapaulat na inalis, sinibak ni PBBM si Quevedo bilang hepe ng Office of the Government Corporate Council. Ang BCGG na bagong tanggapan ni Quevedo ay nasa ilalim ng Department of Justice. Matatandaan si Quevedo ay dating pinuno ng
Office of the Government Corporate Counsel na siyang tumututok sa mga kaso ng government corporations at financial institutions. Tandem! Samantala, tuloy ang pagdinig ng Senado sa panukalang charter change sa Martes, Marso 5. Ito naman ang tiniyak ni Senador Ann Osani Angara, Chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments, sa kabila ng mungkahi ni Senator Chis Escudero na magbalangkas muna sila ng patakaran para sa pag-adapt o pag-aproba ng resolusyon kaugnay sa kontrobersyal na Chacha. Ayon kay Senator Angara, nagkasundo sila na ipagpatuloy ang pagdinig sa resolution of both houses number 6. Ngunit, hihintayin muna nila na may mabalangkas na alituntunin ng Senado para sa pag-aproba sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution bago sila maghain ng committee report. Mamumunuan naman ni Senador Joel Villanueva ang Committee on Rules na mag-aaral ng kinakailangang patakaran sa Senate Rules. Tandem! Tiniyak naman ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendments Chairman Sani Angara na tuloy nga ang pagdinig sa panukalang Economic Charter Change o CHACHA sa Marso 5. Ito'y matapos ng imungkahi ni Senador Escudero na gumawa muna ang Senado ng mga patakaran para sa pag-adapt o pag-approve ng resolusyon hinggil sa panukalang charter change bago ipagpatuloy ang pagdinig hinggil dito. Samantala, kaugnay pa rin po sa CHACHA, suportado naman ng Department of Energy ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution upang pumasok sa bansa ang mga dayuhang mamumuhunan o mga investor. Inaasahan ng DOE na aabot sa 1.2 milyong trabaho ang malilikha sa renewable energy o RE sector dahil sa mga bagong kontrata na natapos noong 2023. Ito'y kung pinayagan na ang 100% foreign ownership sa RE sector. Sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Committee of the Whole sa resolution of both Houses number 7 noong Miyerkules, sinabi ni DOE Undersecretary Sharon Garin na mahigit 357,000 katao na nagtatrabaho sa RE sector noong 2022. Batay sa datos na ito, ipinaliwanag ni Garin na nakalilikha ng 10 direct jobs at 30 indirect jobs sa bawat megawatt na nalilikha ng mga planta. Sinabi rin ni Garin na mayroong mga dayuhang mga mamumuhunan na nagpaplano na magtayo ng mga planta sa bansa para sa turbine at semiconductor controllers. Tandem! Samantala, hiwalay ang bidding ng Commission on Elections para sa makinang kukuha at magbibilang ng mga boto at sa teknolohiyang gagamitin sa transmission ng resulta ng 2025 midterm elections. Paliwanag ni Comelec spokesman John Rex Laudianco, ito'y para maiwasan ang pagdududa sa resulta ng eleksyon. Kaugnay nito, dalawa ang dineklara ng poll body na eligible o karapat-dapat sa bidding sa Secure Electronic Transmission Services. Binusisi na ng Comelec Special Bids and Awards Committee ang mga dokumento ng EBI Solutions Incorporated at I1 Resources Incorporated. Tandem! Sa iba pa ring balita, idinulog ni Senador J.V. Ejercito kay Pangulong Bongbong Marcos ang proposal na suspindihin ang 5% na premium rate hike sa PhilHealth ngayong taon. Kaya may subukan po natin makuha po ang panig ng PhilHealth hinggil dyan. Ito'y kaugnay sa isinusulungan na panukalang amyendahan ang Universal Healthcare Law. Ayon kay Senator Ejercito, ibinahagi niya sa Pangulo ang ginawang dagdag sa premium contribution ay nakabase sa figures at pag-aaral noong pre-pandemic era pa pala, kung saan iba pa ang sitwasyon. Nakiusap rin si Ejercito na pansamantalang suspendihin ang premium rate hike habang hinihintay ang pag-amyenda o hinihintay yung amyenda sa UHC law kung saan nakapaloob dito ang adjustment sa premium rates upang mabigyan muna ng pagkakataon ng mga mamamayan na makabangon mula pa rin sa epekto ng pandemya. Umaasa naman ang mambabatas na magkakasundo agad ang dalawang kapulungan ng Kongreso upang hindi na mabigatan pa ang mga miyembro ng PhilHealth. Tandem!
Sa iba pang tampok na balita sa inyo nag-iisang tandem, binigyang diin ni Senator Amy Marcos na dapat higpitan pa ng husto ang sinusulong ng Senado na Senate Bill 2573 o ang kontrobersyal na Cannabis Medication Act. Ito'y kasabay sa nasabing mayroong sapat na kaalaman sa compassionate use ng marijuana dahil isa siyang glaucoma patient. Ayon kay Senator Amy, hindi maluwag at hindi rin mahigpit ang ilang probisyon ng panukalang batas kaya't hindi siya lumagda sa mismong committee report. Anya, magandang intensyon ng panukala, subalit nakukulangan siya pagdating sa regulation, control, enforcement at pagpaparusa sa mga lalabag kapag napatunayang hindi pala sa medical gagamitin ang marijuana. Nababahala rin ang senador na posibleng matulad ang Pilipinas sa mga bansang tulad ng US at Thailand na nagagamit ang marijuana tama bilang recreation o libangan kung hindi ito mas paghihigpitan ng ating pamahalaan. Tandem! Correct. May punto si Senator Amy Marcos doon sa binabanggit niya talaga. Alright. Malinaw na malinaw. Oras natin, 25 at kalahating minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tandem! Sa inyo pa rin po nag-iisang tandem. Dito pa rin sa Simpila may Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. At kanina binabanggit natin yung proposal dito. No? May kaugnayan po sa PhilHealth premium rate hike. At para ho magbigay ho ng mga karagdagan pa mga detalye at syempre kung ano pa yung mga additional ho na mga benepisyo na makukuha natin once na ito ay maipatupad. Ito nga pong premium rate hike. Kasama po natin ngayon. Malayo pa pinanggalingan ito. Napakalayo. Kaya bilisan mo na ang introduction. Malayo pa rin ang babalikan ito. Kasama po natin ngayon sa ating pong studio si Ginoong Ray Balenya, ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Magandang umaga, Sir Ray. Welcome muli. Live na live dito sa DWIC LU23. Good Yes, morning first po, time. Good morning. Good morning, Ginoong Balenya. Good morning, Ginoong John. Sir John, good morning. At good morning, Sir Drew. At Yeah, syempre good sa lahat morning. po ng mga sumusubaybay sa inyo pong programa. Good morning. Good morning. Siya rin ang tumatay yung tagapagsalita ng PhilHealth, mga katandem. So, direct to the point dahil marami pong katanungan, Ginoong Balenya, kaugnay sa PhilHealth. Siyempre, unang-una na rito, Tandem Drew, mga katandem. Kailan ba ikangay inaasahang ilalabas yung resulta ng pag-aaral ng tinatawag na cost-benefit analysis para sa premium hike? Well, Go ahead, sir. actually, syempre, Sir John, sa bahagi ng PhilHealth ay talagang ready tayo no, na iyan ay ipresenta sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sapagkat ito po ay makikita sa inaprubahang benefit plan ng ating PhilHealth Board. And in fact, since last year, ay nailatag na natin at nasimulan na natin no, yung mga enhancements, pagpapalawak, pagpapabuti ng ating mga benepisyo. At meron pa ho tayong mga in the pipeline for 2024. Kaya sa bahagi ng PhilHealth ay ready tayo na ipresenta, ilahad dyan sa ating Pangulo. At tayo naman ngayon, as we speak now, no, ini-interview nyo kami, maraming sumusubaybay sa atin, ano, maraming nakikinig. Magiging aware sila doon sa mga magiging pagbuti, pag-enhance ng mga PhilHealth benefits na magagamit ng mga miyembro natin kapag mau-ospital, magkakasakit. Ayaw man natin, pero nandyan yung PhilHealth, magagamit natin. Yeah, diba? tama naman. So, ano bang mga, yan, kagaya ng binabanggit namin kanina, ano ba yung mga madaragdag na benepisyo sakali, no, within this year, maipatupad yung premium rate? Madaragdagan pa ba yung coverage? Lalawak pa ba yung coverage ng PhilHealth? Yung mga pakete? Ay, oo naman, Sir Drew. Last year, kung matatandaan mo, sinimulan natin ito na hindi nga natuloy din, di ba? Dapat kasi ay from 4% ay magiging 4.5%, no? Yung ating contribution rate hike. Pero yan ay hindi natuloy, no? Sapagkat sinuspinde ni Pangulo. Pero ginawa po natin, tinuloy natin pa rin, no, yung mga plano. Yung dialysis, nabalitaan niyo po ito. From 90 sessions kada taon, ginawa nating 156 sessions. So dati-rati, tinitipid ng mga kababayan natin yung dialysis nila. Kasi nga, mga bandang August, nauubos na yan. Parang dati, no, yung hinahati yung gamot. Pero ngayon, hindi na. Kasi yung requirement nila for dialysis for 1 year,
3 sessions kada linggo, times 52 weeks, sagot na yan ng PhilHealth. Ooh. So, ibig sabihin, wala nang agam-agam yung mga dialysis na patients na kababayan natin. So, bukod dyan, dati-rati wala tayong outpatient mental health package, no? Pero ngayon meron na. Nilunsad natin yan sa tulong ng Department of Health at meron tayong 2 pakete dyan. Yung basic mental health services, general mental health services package, 9 million, no, Sir John? 9,000. Yun namang specialty mental health packages ay 16,000 pesos. Okay. At kamakailan lang, no, ang good news ay fully, no, ay accredited na at partner na natin yung National Center for Mental Health. Okay. Na pangunahin po na magkakaloob ng mga serbisyong ito na babayaran ng PhilHealth, maa-avail, ma-enjoy ng mga kababayan natin. Alright, yung binabanggit mo, Ginoong Balenya, na nadagdagan ng dialysis, ito ba'y hindi pa kasama do sa bagong ipapatupad ko sakaling aprobahan na increase? Oo, hindi pa. So, posibleng madagdagan pa kung magkakaroon ng yung pakete gaganda pala. Oo naman, marami pa. No? Yung sinasabi ko pa lang, ito pa lang yung mga nangyari last year, bagamat hindi natuloy yung premium adjustment. No? So, ituloy ko lang, may 3 tayong conditions na napakabigat ng effect sa pasyente, pero napakalaki ng ginawa po nating pagtaas dito. Okay. No? So, on average, mga more than double. Halimbawa, high-risk pneumonia, dati-rati 28,000 pesos yan eh. Ginawa po, 32,000, ginawang 90,100 ng PhilHealth Board. So, halos nag-triple. Pagkatapos yung stroke, may 2 niyan. On average, yung 2 klase ng stroke, naging more than double yung naging pagtaas no, on average. So, ngayong taon, meron pa ho tayong tinitingnan 6 pa na conditions. Alright. Okay. Grabe. Halimbawa, bronchial asthma, yung pong infection no, sa mga baby, yung pong dengue, no, tinitingnan yan. 6 pa yan na mga mabibigat yung papasanin ng pasyente. Itataas po natin. At ang karanasan natin from last year, hefty increase talaga no? More than double. Ngayon, for the rest of the case rates, nabalitaan ninyo, February 14, Yeah. 'di ba? Inumentuhan natin ng 30%. Ibig sabihin, dun sa mga pakete na talagang high burden disease, no? Malaki yung mga pagtaas dito. Pero for the rest of the case rate packages, 30%. Halimbawa, yung panganganak, no? Cesarean. Dati 19,000, but because of 30%, 24,000 na yan. So hinahabol natin yung naging effect ng inflation. Hindi lehitimong asawa yung pinag-uusapan natin, Ginoong Balenya. Well, ganito, kahit lehitimo, Linawin mo yan. Linawin mo yan. o hindi lehitimo, ang pinag-uusapan natin ay Miyembro. Miyembro. yung nanay, yung miyembro na nanay na ipapanganak na ang kanyang sanggol. Good news sa'yo yan, ha? Hindi, tsaka baka lang kasi makalimutan ko. Sa kagaya kong media, anong benefit ko? Yan ang magandang tanong. Media Betis. Yung Mediabetes. Meron tayong good news sapagkat meron tayong primary care benefit package, yung konsultasyong sulit at tama. Dito ay nakapaloob yung mga gamot like yung sa diabetes. No? So, yung pong mga maintenance meds for diabetic patients, hypertensive patients, no, sila ay merong gamot na matatanggap dyan. Kaya ang panawagan natin sa mga kababayan natin, hanapin na po yung konsulta package provider na malapit po sa inyo, parehistro na tayo doon. Ikaw, Sir John, parehistro ka na. Kung taga dito ka sa Pasig, marami dito, no, ng mga super health center, accredited konsulta Ang daming hindi provider. nakakalam yan. Ako, hindi ko alam yan. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon lang Magpa-register namin tayo. narinig yan eh. Oo, magpa-register tayo. Hanapin muna natin kasi sabi sa batas tayo pipili eh. Oo, hindi yan i-impose sa atin na ito dapat dito ka. So, ikaw ang pipili, pagka may napili ka na, parehistro ka na doon, pagkatapos, i-avail mo na, yon libreng konsultasyon. Magkano konsultasyon? So, libreng konsultasyon, yan, may mga gamot. So, libre yan kasi ang layunin yan. gamot, ha? Oo. Merong 21 drugs and medicines na nakapaloob dyan. Libre yon kapag kakailangan ng pasyente. So, kung yung pasyente nagme-maintenance, ang layunin ng konsulta ay stabilize yung condition, no? Yung una, ma-prevent yung mga pagkakasakit. Okay. Ikalawa, kung maagapan, no? Kung meron At huwag na lumala. para hindi nalalala. Kasi pag lumala, mas magastos yun, di ba? At may mga gamot dyan. Meron ding laboratorio, kung ire-recommenda ng doktor, libre yan.
Wow, Libre yan na magagawa. 100% libre. 13, no? 13 laboratories yan, Sir Drew, no? X-ray, creatinine, yung CBC, urine, no? ECG, nandyan, no? Meron dyan. Oo. Alright. How about naman dun sa ibang packages? Let's say, sample, yung Z-benefit natin, Z-benefit packages. Kasama rin ba yon sa nagtaas? Kasama rin yun nung Feb 14 na ano rin siya? Well, nung nag-press conference tayo, merong in-announce yung ating presidente, si Sir Mandy Ledesma Jr., no? Na recently, in-approve ng ating PhilHealth Board yung pag-enhance, paglawak ng ating breast cancer package. Meron tayong Z-benefit package for breast cancer. Sa kasalukuyan ay 100,000 pesos yan. Ang inaprubahan ng ating PhilHealth Board ay 1.4 million. So, mga 1,300% no, na increase yan. Kaya napakagandang balita po sa ating mga kababayan, lalo po yung mga ngailangan ng serbisyo. Meron pong breast cancer, no? Sir John, Sir Drew, napakagandang balita po na ito. 100,000 ginawa pong 1.4 million. So dito pa lang, no, sa isang pakete lang na ito, masasabi natin talagang napakalaki ng yung sa hinahanap ni Pangulong Marcos, cost-benefit, di ba? Yung balik sa miyembro na mangangailangan ng serbisyo, halimbawa, dun sa may mga breast cancer. From 100,000, magiging 1.4 million. Last year lang, meron tayong mga in-enhance pang Z-benefits, yung orthopedic implants, no? Yeah. Pinalawak natin yan, pati yung colorectal cancer. For this year, kung di ako nagkakamali, 2 cancer packages pa ang tinitingnan po ng ating PhilHealth Board. Yung prostate cancer sa ating mga kalalakihan at yung cervical cancer sa mga babae. Alright. Baka naman sabihin nila too good to be true. Baka sabihin naman na lip service lang yan. Kasi isa sa mga sinasabi, particular si Congressman Wilbert Lee, parang meron pa rin sa mga, lalo na sa mga probinsya, tandem Drew, hindi naaabot. Hindi naaabot at the same time yung mga pagkukulang sa pagbabayad sa mga ospital. Ginoong Balenya. Paki-clarify nga yan. Well, pagdating sa payment natin sa hospitals, masasabi natin na halos nagno-normalize na po tayo. Alright. Sapagkat yung ating commitment last year, matatanda ninyo, Setyembre, si Congressman Lee din ang nag-raise nito, no? Kaya kami ay nagkaroon ng commitment before Congress na in 90 days, no, yung 27 billion na diniklara namin na mga pending claims namin to both private and government hospitals, masettle namin in 90 days. At yan ay na-exceed namin, Sir John, Sir Drew. Sapagkat nag-backtrack pa kami, we found out na talagang meron pa ho kaming mga pwede pang bayaran. And we reported 50 billion in payments. No? So, yung 27 billion na-exceed pa natin yan. At kamakailan lang, in-announce natin ng ating finance manager as of February 17, I think, no, 20 billion na. Ngayong taon, from January 1 to February, kalahatian ng February, 20 billion na ang ating na-i-release na payments. No? So, mas malaki yan kung ikukumpara sa same period last year. So, we are on track on our payments. No? Pagka good claims, Sir Drew, talagang Sir John, talagang mabilis naman bayad yan. On average, 32 days no, last year. So, ang ating panawagan sa mga partner providers natin ay syempre, para hindi tatagal yung claims processing, para maiwasan na yung pabalik-balik. Ayusin nila yung pagsasabi. Dapat pagpasok ng papel, ayos na. Oo. At tutulungan po namin kayo. No? Meron tayong mga representante mula sa mga regional offices para po i-train, i-seminar, ano. Nang sa gayon, naiiwasan na yung mga, kasi alam nyo, mataas ng percentage, mga pumapasok na claim, nalimutan yung pirma. Sayang, ano, di sana mababayaran na sana. Lalo na nung pandemic, no? Oo, no? Nalimutan yung pirma o kaya kulang yung attachment, no? Siyempre, iniisa-isa natin yung mga claim eh. Pagka may defect, Doon nagtatagal. hindi naman pwedeng babayaran kung may defect yung claim, no? Mau-audit tayo niyan. Alright. Isingit ko na rin with your indulgence, Tandem Drew. Kailan mangyayaring maging posibleng 100% ang coverage? Wow. 100%. Yes, sir. Hindi malayong mangyari yan, Sir John. Sapagkat sa Universal Healthcare Law, sinabi doon, tayong mga pasyente, yung mga pasyente, no, kapag ka na-confine, na-admit sa isang public or private facility, pati private, na nasa basic or ward accommodation, wala na silang dapat babayaran. Kasi ang nakalagay doon, dapat no co-payment, no co-insurance.
So, papunta na tayo dyan, Sir John. No? Yung PhilHealth, pilit na pinagbubuti natin, pinalalaki natin yung ating benefit packages. Ano? Pero syempre, kailangan nating makipag-ugnayan din sa mga hospital partners natin nang sa gayon para ma-contain natin yung costs. Kasi kung, halimbawa, taas tayo ng taas ng pakete, pero tumataas din, nag-i-inflate din no? Yung cost no, sa supply side. Eh di syempre, parang ano lang, no? Parang, you know, hindi ganoon nagiging significant yung coverage. Hindi nararamdaman. Oo. Ngayon, papunta na tayo dyan, ano, sapagkat close yung coordination natin with Department of Health, no, hospital industry. Nang sa gayon, ay magtulong-tulong tayo na makontain yung cost. Kami naman sa PhilHealth, papunta na rin tayo doon sa forma ng pagbabayad na hindi na yung tulad ng ngayon na nakapakete at fixed. Darating tayo sa panahon na, halimbawa, pneumonia, no? Pneumonia. Pagkatapos, yung pasyente bata, tapos may isang pasyente matanda. Ngayon, sa ngayon, parehong 90,100 yung coverage natin doon. Pero darating ang panahon, under the diagnostic-related groups, may iba tayong pakete kung yung nagka-pneumonia bata. Kasi iba ang magiging management doon. Malakas pa Treatment, pangangatawan nun, ba? treatment pati. Pero iba yung pasyente na may mga comorbidities na, di ba? May mga iba ng sakit. Iba ang management Marami nun. na And sakit. therefore, magre-require ng mas maraming serbisyo, di ba? So, magmamatter, no? Mag-a-adjust na tayo ng coverage. Iba ang bayad natin doon sa matandang nagka-pneumonia. Iba ang magiging bayad natin sa batang nagka-pneumonia. So, gano'n na. Mas magmamatter, no? Yung coverage ng PhilHealth sa pasyente. Last na lang on my part, Sir Ray, no? Nationwide ba kumbaga yung membership ng PhilHealth, halos ilang porsyento na ba ng populasyon ng Pilipinas ang miyembro ng PhilHealth? Do you have any data or figures? Well, sa Universal Healthcare Law, lahat tayo automatic members. Automatic. Kaya nga, ang gusto nating ipaalala sa mga miyembro natin, lahat po na nakikinig, basta Pilipino po kayo, miyembro po kayo ng PhilHealth. Wala nang pinag-uusapan dyan. Miyembro ako, at kapag kinailangan yung serbisyong medikal, maa-admit, dapat paglabas niya, magagamit yung benefit. Ibig sabihin, kahit may issue sa contribution, no, pero pupunta tayo dyan. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang natin, registration. Yan. Mahalaga kasi yun na meron tayong record sa PhilHealth. So, ang aming panawagan ay magparehistro po tayo. Kung di ako nagkakamali, ang latest figure natin ay mga 105 million na mga kababayan natin ang may record sa PhilHealth. So, ibig sabihin, meron pang mga, kung ilan na ba tayo? 111? Konti na So, Konti na lang. Oo. Pero meron pa rin. Di ba? Meron pa rin na hindi narirehistro. Kaya maganda, magparehistro po tayo. Nang sa gayon, magkaroon po kayo ng PhilHealth number. May iwasan natin yung abala sa pag-a-avail. Kasi makaka-avail pa rin naman eh. Halimbawa, pumasok yung kababayan natin sa ospital. Pagkatapos wala siyang record sa PhilHealth, makaka-avail pa rin yun. Yun nga lang, habang nakakonfine siya, masalimuot. oo, meron pa siyang fill up na form. Pagkatapos, irerehistro siya ng ospital no, sa PhilHealth. Kasi pag submit ng claim, kasama na yung kanyang form. Pero kung may tala na tayo, may record na tayo, wala na yun. Alright. Ginoong balay niya as much as we want to, pero kinakapos kami ng pagkakataon ng oras. So, ano ang mga karagdagan? Saan kayo pwedeng kontakin? Ano ang dapat alamin kung may mga karagdagan pang katanungan? Go ahead, sir. Well, ngayong taon ay in the pipeline. Marami pa po kayong maaasahan na mga bagong benepisyo mula po sa PhilHealth. Abangan nyo po iyan. At kami ay makikipagtulungan sa ating mga partners sa media, gaya po ni Sir Drew, Sir John, at ng DWIZ, para po lalong makarating sa marami nating kababayan ito pong good news na ito. Ngayon ay kung may mga tanong pa ho kayo, tumawag lamang po sa 8662-2588. Ulitin ko, 8662-2588. Tumawag po kayo dyan anytime sapagkat meron pong sasagot sa inyo. Kahit po weekend, Alright. kahit na holiday. Holiday. Oho, meron pong sasagot po sa inyong katanungan. With that, Ginoong Ray Balenya, maraming salamat. At kung nagpaplano ho kayong iboto to, ha, huwag nyo pong iboboto. Mas maraming matutulong to sa kanyang posisyon ngayon. Ginoong Balenya, maraming salamat. Ha. Salamat, Sir Ray. Baka Salamat. nagtataka ho kayo kung ba't kami ganun mag-usap. Kasi bata pa lang po ako, karga pa lang ako ng nanay ko. Kakilala ko na po itong mama na to.
Sir, thank you. Good luck. Salamat. Good luck. Thank you, Sir John. Thank you, Sir Drew. Mabuhay ang inyong programa. Opo. Salamat. Yan po si Ginoong Ray Balenya, Acting Vice President Corporate Affairs Group at tagapagsalita po ng PhilHealth. Oras! 11 minuto na lamang bago mag-alas 8 ng umaga. Tandem! Real Sports ni Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Magandang umaga! Malaking posibilidad ng Pilipinas ang magiging host ng isa pang World Championship. Ito ang pinagdadasal ng Philippine National Volleyball Federation dahil kahapon, binigay na nilang kanilang final bid para sa hosting ng FIVB Volleyball Men's World Championship ng September 12 to 28, 2025. Ito ang sinabi ni PNVF President Ramon Tatsuzara kasama ang ibang opisyal tulad ng Department of Tourism Secretary Cristina Frasco at Senator Pia Cayetano sa harap ng mga opisyal ng FIVB. Ang sabi ni Tats kahapon, this meeting is a first major step towards the dream of a successful bid and eventual hosting of the Men's World Championship. The PNVF continues its mission to serve volleyball to all its stakeholders, starting with the Philippines and later on, hopefully, the rest of the world. Ang sabi naman ni Guido Betty, Chief Business Officer ng Volleyball World, we see a massive potential in the Philippines. We decided to bring the VNL here 2 years ago and the fandom was crazy. We're overwhelmed. The love from the people here was unique that all the volleyball players are dreaming for. Ang winning bidder galing sa 31 interested countries ay malalaman sa susunod na buwan. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa! Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem! Balitang pangkalakalan. Posibleng sumampa sa 2.8% hanggang 3.6% ang inflation rate sa bansa nitong Pebrero. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, karne at isda ay pinagmumula ng pagtaas ng price pressure noong nakalipas na buwan. Habang ang mababang presyo ng mga gulay, prutas at asukal ay maaaring makapag-ambag sa pinababang price pressure. Dahil dito, patuloy na sinusubaybayan ng BSP ang inflation alinsunod na rin sa data dependent para sa monetary policy. Samantala, ilalabas ang Philippine Statistics Authority ang opisyal na inflation figures para sa buwan ng Pebrero sa Marso 5. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. 6 na bata ang patay sa Gaza dahil sa dehydration at malnutrition. Ito ang kinimpirma ng Health Ministry ng Palestine kung saan mayroon din 7 bata ang nasa critical na kondisyon sa gitna nga ng digmaan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Kaugnay nito humingi na ng tulong, nagpapasaklolo na sa international agencies si Health Ministry spokesperson Ashraf Al-Qudra upang hindi na lumala pa ang humanitarian disaster sa Northern Gaza. Samantala,
Tinatayang 100 katao naman ang namatay habang nasugatan ng halos 800 iba pa matapos pa-bombahin ng Israeli Defense Forces ang mga nakapilang Palestino na humihingi ng ayuda. Sila po humihingi ng ayuda mula sa Food and Trucks po, dyan ho yan sa Gaza. UN Food Aid po yan. Nabatid na sinubukang tumakas na mga aid trucks kaya't maraming mga sibilyan ang nasagasaan. Inaasa na madaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa marami pang mga mga biktima ang nananatiling kritikal sa ospital. Tandem! Nakalulungkot na isipin, ano? Kaya lang kung talagang tayo'y nagbabasa ng Biblia, Tandem Drew, mga katandem, nakasulat yan eh. Di ba? So, kumbaga, daanin na lang natin sa panalangin yung mga nangyayaring hindi maganda sa loob at labas ng ating bansa. Anyway, maraming salamat. Bago po kami tuluyang magpaalam, kami po ay nag-iimbita sa inyo na patuloy niyo pong tutukan ang DWIZ 882 at Aliw Channel 23 dahil ipinapangako po namin simula Lunes, meron po kayong panibagong aabangan na maglalahad sa inyo ng napakalalaking mga balita. Antabayanan niyo po yan. At ha? malalaking issue. Correct. At sumainyo isa naman pong edisyon ng inyong nag-iisang tandem. Dito lamang po yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po inyong mga naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez. At Runasino. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunang Karambola. Happy weekend mga katandem. Ingat. Bye. Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita.